ika-14 na siglo, may kaharian daw sa bahagi ng Lingayen, Pangasinan na kung tawagin ay Tawalisi. Isang prinsesang mandirigmang ubod ng tapang ang sinasabing namuno. Siya si Prinsesa Urduha, itunuturing na bayani sa Pangasinan dahil sa pagtatanggol niya rito laban sa mga mananakop. Pero ngayon may mga nagsasabing di raw totoo ang kanyang kwento. Ang kwento ni Prinsesa Urduha ay nagmula sa salaysay ng isang Arabong manlalakbay na si Ibn Battuta. Sa kanyang paglalakbay sa Asya, nadaanan daw ni Battuta ang kaharian ng isang Amazona. Nang mabasa ng scholar na si Jose Rizal ang salaysay, sinabi niyang ang Tawalisi ay nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Mula noon ay nagpasalin-salin na ang kwento ni Urduha, mandirigmang prinsesa ng Pangasinan. Philippine Centennial, remember in 1998. Pero noong 1951, kinwestiyon ni Dr. Nicolas Zafra ng UP ang tanggap na kaalaman tungkol kay Prinsesa Urduha. Ipinaliwanag sa amin ni Professor Rosario Cortez ang naging posisyon ng yumaong si Zafra. The UP Department of History should certainly be credited with demolishing certain myths, exposing errors in Philippine history. Hindi raw maaaring nasa Pilipinas ang Tawalisi kung totoo man ang lugar. In Tawalisi, there were elephants. Now that claim alone is enough to disprove that Tawalisi was in Pangasinan, because there is no record of elephants having roamed in Pangasinan. Pati si Professor Maria Luisa Camagay ng UP, kumbinsidong isang alamat lang si Urduha. Tumutukoy siya sa lugar ng yung French Indochina noon or Indochina. So, yun French Indochina is Vietnam, Laos, or Cambodia. Siguro yung tradisyon ng mga Apasona, mas buhay doon. O baka maaring buhay doon, pero hindi sa atin. Myth o mito lamang daw si Prinsesa Urduha. Ito ang opisyal na posisyon ng Departamento ng Kasaysayan ng UP. Pero kung hindi totoo si Urduha, bakit sa ilang material na ginagamit sa pagtuturo ay hinahanay siya kasama ang ibang mga bayani? Idolo ng babaeng ito si Prinsesa Urduha. Maging ang kanyang mga magulang, idolo rin ng prinsesa. Princess Urduha kasi ang ipinangalan sa kanya. Hindi na raw mahalaga ang sinasabi ng ilan na hindi totoo si Prinsesa Urduha. Kahit ano ang the belief or alin ang tama, syempre kapangalan ko, siya ang hero ko. Sa bayan ng Dagupan sa Pangasinan ko nakilala si Resty Basa, isang historiador. Hindi rin siya naniniwalang mayroong naging mandirigmang prinsesa sa kanilang probinsya. Ang ruta raw ng paglalakbay ni Ibn Battuta ang magpapatunay dito. Ibn Battuta came from Sumatra on his way to China. So, of course, there are two possible routes. Following the western side of the China Sea or following the eastern side of China Sea, which is the Philippines. So, most likely, he traveled following the western side of the China Sea because that is the shorter route from Sumatra to China. Sa aming paglalakbay sa Pangasinan, nadaanan namin ang isang hotel, kumpanya, pati water refilling station na nakapangalan sa prinsesa. Sa bayan naman ng Alaminos, isang rebulto ang inialay kay Urduha. At sa Lingayen, Kapitolyo ng Pangasinan, pinangalanan ng opisyal na tahanan at opisina ng gobernador bilang Princess Urduha House. Sa loob ng opisina ng gobernador, makikita rin ang isang painting ni Urduha. Ayon kay Ruel Gamba, Public Information Officer ng Pangasinan, patuloy pa rin nilang titingalain ang mga katangian ni Urduha, totoo man siya o hindi.
Siya rin ang kumakatwa ng aming parang yung deep sense of patriotism, valor, our yearning for freedom, liberty, and against oppression ng mga banyaga. Kaya yun na ang pagtingin namin sa kanya, parang leader, parang simbolo. Sa mga bayan dito sa may Lingayen Gulf, pinaniniwala ang namuno si Prinsesa Orduha, isang matapang na leader na kinatakutan kahit na mga lalaki mandirigma. Kahit may mga pag-aaral na nagpapakitang isang alamat lamang siya, may mga taga-Pangasinan pa ring naniniwalang totoong nabuhay siya. Sa isang liblib na pook sa bayan ng Bolinao, Pangasinan, sumama kami sa mga miyembro ng Bolinao Historical and Cultural Society upang tingnan ang sinasabing ebidensya na totoo si Orduha. Sa ilalim ng lupang ito ay nakilibing pa raw ang mga labi ng isang babae na pinaniniwalaang si Prinsesa Orduha. Para sa ilang mga taga-Pangasinan, ito na ang pruweba na hindi siya isang alamat lamang. Mahigit 40 taon na raw ang nakakaraan nang matagpuan dito ang isang kabaong na naglalaman ng mga banga at gintong barya na mula sa panahon ni Orduha. Parang glass coffin. Sa loob, bangkay na nababalutan. Natakot sila, ibinaon uli. Yung kinuha lang mga valuables, yung mga pots, mga ganon, mga coins. Gusto raw sana nilang hukayin muli ang lugar upang mapatunayang narito ang hinahanap na prinsesa. Kasi 5 na yung previous na death na connected dito Parang kinukunikta na may curse yung makakuha dito. Kaya may pinamaan ng kidlat, may ganon binaril, nagkasakit. Wala nang nag-aambisyon. Para sa National Historical Institute, mahalagang malaman kung tunay na bahagi ng kasaysayan ng mga taong ating tinitingala. Sapagkat sa kasaysayan ay kailangan mo rin maghanap ng empirical evidence kung ito'y nangyari. Siguro dapat kung mayroon mga textbooks na may laman yun ay dapat ayusin nun. Sapagkat marami rin tayong mga kwento na hindi naman totoo nangyari. Si Prinsesa Orduha, hindi historical na tao, bagaman itinuturing ng bayani sa mahabang panahon. Nakahanay siya bilang isa sa ating mga idolo, kaya't mahalagang siyasatin kung siya nga ay totoo. May hirap namang ang listahan natin ng mga bayani, may kasamang di naman pala sa ating lupain na nirahan.